duda, may iwasan natin ng manipulasyon, may iwasan natin ang magdanak ng dugo o anumang karahasan at peaceful assembly. Okay? 3 araw po tayo dito. Nung unang araw, marami dito yung mga nagsalita. So, itong unang-una si Attorney Glenn Chong, kung saan talagang binapagalitan at saka talagang hinahamon na yung COMELEC. Nakasuhan siya dahil napatunayan niya na meron talagang pandaraya doon sa testing sa Butuan City. Na kung saan ang binoto ng poll watcher doon sa testing ng sistema na computerized na election, ang si Ching Plaza na kandidat sa mayor, ang kalaban niya ang lumabas doon sa resulta. Kaya to sinasabi ni Sir Glenn Chong na meron talagang pandaraya. Ngayon tayo ay nagkasakasama dito lahat. Iba-ibang grupo po tayo. Iba-ibang paniniwala. Iba-ibang pananampalataya. May mga political groups, may mga religious organizations, may mga cause-oriented, saka yung mga sectoral groups na nagsama-sama. Hindi natin kinikilala kung ano yung partido mo, ano yung katauhan mo, ano yung grupo mo. Meron tayong katagsaman mga Muslim. Tayo nagsama-sama dito para sa isang adikain na isang malinis at makatarungang halalan ngayong Lunes. So gusto natin magkaroon tayo ng malinis at makatotohanan at makatarungan na eleksyon dahil ayaw natin ng karahasan. Okay? Marami ang nagsasabi dito. Yung unang-unang nagsalita dito nung first day, si Colonel Ortonio, sabi niya, ilang taon na siyang nagpuprotesta, ilang taon na siyang apila, ilang taon na siyang nakikiusap sa COMELEC na ayusin ang eleksyon, walang dayan. Pero sabi niya, walang nangyari. Kaya sabi niya, handa na siyang mamatay at pumatay ng taga-COMELEC para talagang dapat matigil yung dayan. Pero ayaw natin yung karahasan na ganon. Kaya binibigyan natin ng pagkakataon ang COMELEC na ayusin, gawing malinis ang ating halalan para maiwasan natin ng duda, maiwasan natin ng manipulasyon, maiwasan natin ang magdanak ng dugo. Maaaring magdanak ng dugo o anumang karahasan na inisip ng marami na nating mga kababayan. Hindi lamang dito sa Metro Manila, hindi lamang sa social media, kundi kung saan-saan ng mga bayan-bayan. Kaya ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Lalo na dito kay Kaperte ng National People's Initiative Council Committee. At saka kay Brother Ray Valeros ng God's People Initiative. At marami pang mga iba. Si Princess, ang ating Civic Director ng NPICC. At marami pang mga leaders, mga religious organizations, mga political parties, mga sectoral, at mga post-rated groups. Andito rin kanina si Colonel Metran, yung Filipino Guerrilla Forces, andito yung mga kasama nating MLF, marami pang iba. So maraming salamat sa inyo mga kaibigan, mga kasama, mga babayan. Sana po magiging malinis ang ating halalan. Bantayan natin ang mga boto, ikayatin natin ang mga kasama natin, mga kababayan natin na talagang ensure, sisiguraduhin natin na walang madadaya, walang madadaya at magiging malinis makatarungan ng eleksyon. Maraming salamat muli sa inyo lahat. Thank you. Maraming salamat, sir. Nabigyan na po natin ang kopya. So we will wait for the final resolution to them. And we expect it to be submitted to the offices concerned before it will be formally delivered to the stream media. Sa mga stream medias natin, tinitiyak po ng NPICC na hindi po nasayang yung pagpunta nyo rito, pagsakripisyo ninyo dito, nagutom man tayo. Tinitiyak namin, i-deliver namin ito ng maayos, legal, at nasa kaparaanan ng batas upang hindi po tayo maka-violate. So, kung may mga katanungan po kayo, dito sina Professor Ray, si General Rumi, na sagutin kung ano yung mga katanungan nyo. What the first question here, what might be the impact to the candidates, yung mga nagsakripisyo po na nagkampanya and they were not able to protect the votes of the people. Nakakalungkot na sila po'y nagpagod na kumbinsi ng taong bayan pero yung protection ng boto ng kanilang mga hinikayat ay hindi po nila kayang gawin at yan po ay ginampanan na po natin. Hindi po tayo naging sagabal o naging kontra dun sa pagkandidato nila.
pero binigyan natin ng importansya yung mga pagkakampanya nila na hindi malagay sa alanganin. So today, ito pong kasulatan na ito pong deklarasyon nyo po na ito ay may lalagay po sa tama. Kapre. Ito yung mahalagang pagtitipon na sinimulan ng United People's Initiative at ang pundasyon is yung National People's Initiative Council Committee natin at God's People's Initiative. Personally, nagpapasalamat ako dun sa ating mga vloggers na nandito. Ang pakiusap ko sa inyo, maraming istorya ang bansa natin na malalim na hindi na ilalabas sa mainstream media, maging sa social media. So ito yung time na ako nagsasuggest na maging parte kayo, lalo itong mga kapataang vloggers natin, o sino man, na maging bahagi kayo ng ating United People's Initiative at magkaroon kayo ng parte doon sa mga informasyon na sinasabi nila na talagang hindi or ayaw talagang ilabas ng mainstream media. Kahit sa social media may tinatawag tayo ng mga shadow banning, sa mainstream social media meron tayong tinatawag ng mga community violation of community standards. Ito yung dapat na pinapalawak natin at ini-inform natin ang sambayan ng Pilipino sa mas malalim ba na pangyayari or nangyayari sa bansa natin. So sa inyo nandito, magkakaroon kayo ng access dun sa ating mga retired militaries para ma-interview nyo sila sa ating mga kapatid na MNLF na hindi napapakinggan yung boses nila. Mga kapatid nating Muslim brothers na sa Mindanao. So lahat kayo magkakaroon ng access at maganda suggestion po, Brother Ferdy, magkaroon ng parang understanding or agreement sa kanila na kapag may pagkilos tayo, sila ang una nating tatawagin at ipapaalam sa kanila. Official recognition. At bigyan natin sila ng na sila yung tinap ng United People's Initiative para maging parte ng ating information na committee. Meron tayong committee ng information sa ating United People's Initiative. So maging bahagi sila ron. At darating ang panahon, kapag alam ng taong bayan yung totoong nangyayari, hindi sila maliligaw at makakatulong ito sa kanilang mga decision making. So maraming salamat sa inyo. Pwede kayong magtanong, samantalahin natin habang nandito si General Romy Pukis, nandito si Brother Ferdy at yung iba pa, nandito si Colonel Metran, at yung mga leaders, mga bagay na hindi nyo nababasa, hindi nyo napapakinggan, maging sa mainstream media or sa social media. Anything na kaya nating sagutin, pwede po ninyong itanong. Maraming po salamat. May tanong po ba? May gustong magtanong regarding our... Sige, sir. Okay. Sige po. Ngayon pong na-deliver na po ito sa COMELEC, ano na po yung aasahan po ng taong bayan? Okay. Jen, ang tanong, ngayon na-deliver na po ito sa COMELEC, ano po ang aasahan ng taong bayan after this declaration? Sa ngayon, hindi natin mahuhulaan kung ano yung desisyon nila. Sana magiging positibo. Positibo ang aksyon ng COMELEC dito sa ating mga petisyon. Hindi lamang ito actually petisyon Ito ay isang demand na. Ito ay isang utos na ng mga taong bayan mismo through People's Initiative. So masusubukan natin ng COMELEC kung meron pa rin dayaan despite yung lahat ng mga pakiusap natin, mga pila, mga petisyon, mga tawag dito, yung mga manifesto, ay meron pa rin dayaan. Hindi na natin masisisi yung mga taong bayan na mismo kung saan man lugar na magalit at paramdam ang kanilang mga galit, inanaing sa mga pasimuno ng mga dayan na ito. So sa ngayon, iniasahan natin ng COMELEC sana ay i-grant nila yung ating mga request na gawing malinis, makatotohanan at saka makakaturungan ng ating eleksyon. Yun lamang. Thank you. May dagdag ko lang doon sa sinabi ni General Romy na what does the people expect after this? No? Ito po ay formal, official po ito. Hindi po ito basta-basta na ginawa natin, ginawa ninyo at dineliver po natin. This is very serious. There are signatures here at saka yung mga signatures nyo araw-araw, ibaback up po natin yan. And from time to time, pag may resolution na po ang UPI, meron na po silang pag-uusap, then we will broadcast it
openly to the public by our People's Initiative News Network. Gagawin na po nating official network ang Tropang Visayas at ang ating mga ibang vloggers po dito ay mabibigyan po kayo ng recognition. Sa nangyaring ito, this is very historical. This is the first time that happened in front of the COMELEC na mayroong formal na ginawa natin para i-deliver natin para sa tamang gagawin sa Mayo 12. So, magagamit po nila ito. Yung mga magrereklamo po after the election, kung ipatuloy po yon na hindi tama, ay magagamit po nila. Bibigyan po namin sila ng kopya at ito po yung armas nila para gamitin sa pagreklamo na hindi nasunod ang gusto ng taong bayan. Maraming salamat. Any question pa po? Nung unang araw po ng United People's Initiative, isa po sa mga speakers po na nandito nagsabi na itigil na yung online voting sa mga OFW. Yes. Kasi po nakikita po na merong dayaan. Pero ngayong araw po nagkalat po sa mga pamahayagan that the President urged the OFW to go and vote. Hindi po kaya ito sa mga maka-apekto po. Ano po ang masasabi niyo doon? Okay. Ang tanong po ng ating kabayan, no, regarding po doon sa OFW, no, na pinanawagan noong unang araw din na ipatigil yung online voting. Kasi nakitaan ng discrepancies dun sa mga results, sa mga testing. So, ngayon, inihikayat, ayon sa inyo po, inihikayat pa rin ng Pangulo na bumoto yung mga OFW natin. Instead siguro, ewan ko anong maging comment ni Jen dito, sa akin naman, instead na itama muna. Patibayin muna yung online voting kasi illegal sa batas po yun eh. The legal councils of the OPI declared that the online voting is illegal. So, parang kung gano'n ang ginawa ng Pangulo, parang hinikayat pa niya na gumawa ng mali yung mga OFW po natin. But I don't know what would be the conclusion of the OPI. Jen. Okay, meron ng advance voting, di ba, yung mga OFW. So doon, marami nagreklamo na magkaroon daw ng dayan, kanilang mga binoto ay hindi nang lumabas. Pareho yan nung sinasabi ni Atty. Glenchong, na kung saan doon nag-testing, yung sistema, tinesting nila, kasama yung mga poll watchers, iba ang lumabas doon sa binoto nila. So, nangangahulugan na meron talagang dayan, okay? Ngayon, tuloy pa rin ang ating eleksyon sa May 12. Sa Lunes na ito, ilang araw na, 3 araw. So, yung mga kababayan natin na OFW, kung merong mga allegation o mga suspetsa o may mga report ng mga dayan, ipagpatuloy pa rin ang pag-eleksyon, pagboto nila. So tayo, ganun din, pumunta rin pa rin tayo sa ating mga voting precincts sa Lunes, magboto tayo. At doon natin makikita mismo kung yung boto natin ay tama o hindi. Kaya dapat alerto tayo, bantayan talaga natin. Kasi sa madaling sabi din, bago pa i-shade, may laman na sa loob yung machine. Another po, ang ginagawa kasi ng NPICC na during election period talaga, nung last election 2022, pinantayan po namin talaga ang boto sa Supreme Court. Siguro, malalaman ninyo kung kailangan din ulit tayo magbantay dito ng 12 sa Monday. We don't know what would be kasi dineclare na ninyo eh. Dineclare na ninyo na failure ang election tapos babantayan nyo pa? For what pa? Parang nagdududa po kayong declaration ninyo. But the obligation of the NPICC is different now. Maybe we will still be there or we will submit back to them the resolution coming from the UPI. So maraming salamat po at yun na po. Ito siya, pakinggan nyo mabuti ha. Pakinggan nyo para maunawaan nyo. Kung ililista natin lahat ng gusto natin, napakarami niyan. 1, 2, 3, 4, 5. 100 kulang ang papel. Yan ang gusto natin. Ang ginagawa ng United People's Initiative at saka ng ating God's People's Initiative ng NPICC, tinitingnan natin yung priority. Ano bang priority sa 100 problema ng bansa? Nakuha nyo? Kasi pag alam natin yung unang priority, ito muna ang resolbahin natin. Ito pinaka-problema eh. Baka yung
number 2 hanggang 100, marisolba na rin kung marisolba natin yung number 1 priority. Nakuha niyo po ba? Ang problema ng bansa natin, ito para maintindihan nyo na, nasabi ko na to kay Prince Kram, kay TBM, lahat nasabi ko na to. Mapapatupad natin lahat yan kung kakampi natin ang gobyerno. Ganun lang kasimple. Ngayon, bakit hindi natin maging kakampi? Nandito pa rin yung problema. Ito yung problema Lahat ng nauupo kalaban ng tao Tama po ba? Lahat ng nauupo kalaban ng tao. Kasi hindi naman elected ng tao, selected ng machine Pero kung elected ng tao yan, mabilis. Kukuhain yung mga dokumento akin na yan, pag-usapan na natin yan at implement na natin. So nandito yung problema, kaya inuuna natin to. Ako talaga alisin. Baka lang, tayo naniniwala sa ating dakilang lumikha. Baka magkaroon sila ng kaisipan. Bakit? Hindi naman biro yung mga demand na pinadala sa kanila Yung mga demand ng mga retired general, sila yun, 140. Hindi biro yun. Mga military na yun nananawagan kay George. Naayusin mo, George. Ayusin mo yung eleksyon sa darating na Monday. Kasi kung hindi, pag kumilos ang taong bayan, hindi mo na masisisi kasi pinalaan ka na Sinabihan ka na sa umpisa Hindi ka pa rin umaksyon, tinuloy mo pa rin siya. So wala nang kasalanan ng taong bayan, nasa kanila na kasalanan. Kaya ang ginagawa natin, di ba mas maganda na dahan-dahan, hindi biglaan, yung mga iuupo natin, kakampi ng taong bayan. Baka yung presidente maging kakampi rin natin. Pagkakampi na natin ng gobyerno, hindi na kailangan nating magsisigaw, hindi na natin kailangan pa na takutin sila, or hindi na kailangan makiusap pa. Sila na mismo tatawag sa atin, akin na yung mga dokumento nyo. Pagtulungan na natin yan, at pag nakuha yan, paghati-hatian na ng sambayan ng Pilipino. So yun po ang ginagawa natin kasi wala pong shortcut sa proseso. Halimbawa, ito, bago ko magtapos, hindi natin kakampi ang gobyerno. Hindi natin kakampi lahat. Tama yung dokumentong nasa atin. Palagay nyo, papakinggan nila tayo? Hindi tayo papakinggan. So yun po, inuuna natin, ang priority natin, tama. Kasi baka may pag-asa pa Baka may tama yung eleksyon sa Lunes. At ang maupo, kakampi natin. So sa 2028, 3 taon lang ang papalipasin. Baka yung presidente, kakampi na rin natin. Doon lang natin mai-implement lahat yan. Kasi bakit? Yun rin ang tanong ko sa kanila. Kay King, ilang taon na? Kay Prince, ilang taon na siya nakikipaglaban? Wala. Kasi hindi nga kakampi ang gobyerno Gusto naman natin i-implement siya. Gusto natin ipatupad yung embargo natin. Paano papatupad natin na 100 lang tayo? Wala pong ganun. Kaya hinihiling natin lagi yung great numbers para pakinggan nila tayo. Pag kukunti tayo, hindi makikinig yung mga yan. Sana po naunawaan niyo yung paliwanag ko. Ganun lang po kasimple yan. Kung kakampi natin ang mga nakaupo sa gobyerno, majority sa kanila, lahat ng gusto ng taong bayan matutupad. Okay, I go with the explanation of Captain Reno kasi actually, you declared already, you win the fight already. Your declaration determines your fight, determines your victory. Bakit? Itong deklarasyon na ito, deklarasyon ng 110 million Filipinos. And if they understand it, someday, hindi na po mahirap po yung usapin na yan. Karapatan ng taong bayan na pawiin ang kanyang kayamanan at ang kanyang kalupaan na nararapat sa bawat Pilipino. Maraming salamat. Meron pa po question? O mayroon po kayong masasabi? Okay, so mapayapa po tayong aalis. Nakapag-pray na po tayo mamaya. Salamat sa ating mga news network ngayon, the People's Net News Network ngayon, officially. Okay, gagawa po tayo ng mga agreemento and then, yes, and may schedule po tayo ng open conference po. Kasama rin pa rin kayo. We will schedule that para malinawan lahat yung ginawa natin, paano ito susulong, paano ito tatapusin, at paano lalagyan at lalapatan ng tamang pamunuan sa ating bansa. Maraming salamat. May announcement po tayo. Actually, ngayong gabi, alam natin may mga parating pa tayong kasama. Pero dahil nga magte-terminate yung ating permit, ngayong gabi rin, alas 12 ng gabi,
kailangan nating tapusin dahil yun ang kasunduan na pinirmahan ni General Romy sa Intramuros Administrator. So hanggang po tayo. Pero ito po yung announcement natin. Pagpasok po ng Lunes, pakinggan niyo po ha, pagpasok ng Lunes, umaga pa lang ng Lunes, habang tinatabulate yan, dire-diretso yan malalaman na ng taong bayan kung may dayaan. Nag-a-agree po ba kayo? Hindi mahirap malaman. Kasi may iba magre-reklamo na dyan So pag nangyari na yon, ibig sabihin, yung paalala natin, yung demand natin, yung sinabit natin sa COMELEC, tama. May posibilidad na mag-convene tayo uli ng Lunes dito. Para sabihin sa kanila, kita nyo, sinabi na namin sa inyo ang kulit nyo Ayaw nyo makinig sa amin So yun na yan. Maari mag-convene tayo sa Monday. Depende dun sa resulta at palagay ko mas marami tayo sa Monday kasi marami na magre-reklamo. So, kagaya na sinabi ni General Romy kanina, ni Brother Perde, ni Bishop Angel, hindi ito ang katapusan. Simula pa lang ito. At sana wag tayong mauumay sa ginagawa natin, huwag tayong mapapagod, huwag tayong aayaw. Dahil sa bawat laban, yung mga umaayaw yun, hindi nagwawagi. Huwag tayong aayaw. At ito ay binigay sa ating task ng ating dakilang lumikha. Tayo ang gumaganap ngayon, inipon-ipon niya tayo, pinili niya tayo para gampanan itong huling struggle para sa bansa natin, sa kinabukasan ng bansa natin. Maraming salamat sa inyo. For final po, sa mga nagtatanong po kung ano po ba ang aim ng UPI at People's Initiative, tayo po yung nagdadala ng it is a non-partisan po. Wala pong kinakampihan, walang pangalan na pinopromote po rito, maging ano man ang probinsya natin, saan man tayo galing. Nililinaw ko po doon sa unang ano po natin na ang binibitbit lang po natin ay ang ikabubuti ng bawat mamamayan regardless of any party, regardless of any position, regardless of any race, regardless of whoever you are. Even you are the highest in position, kami po, tumatapat po kami sa pinakamatataas na posisyon ng ating bansa. Binibigyan po namin sila ng babala. In written po yan, officially submitted po yan. All the offices of the President, the Vice President, the Congress, the Senate, the AP, the PNP. Ganun po kami tumatapat. Wala po kaming kinikilingan pag taong bayan po ang sumigaw sa likuran namin at i-deliver namin ng tama ang kanilang mga hinaing. Maraming salamat po. Lahat po ng groups, bibigyan po namin kayo ng kopya. Bantayin nyo na lang na mag-request lamang po kayo doon sa mga leaders natin. Bibigyan namin po kayo, hindi po kayo mabibigo. Lahat po kayo, bibigyan namin yung leader ninyo, bahal na po siyang mag-replicate para mayroon po kayong remembrance. Meron po kayong pinanghahawakan na kayo ay naging parte ng pinakamakasaysayang momento sa kausapan ng pagboto sa buong Pilipinas at buong panahon ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyo. Walang kita. Si YouTube. Itin namin si ano yan, parang reuse daw. Yes, sige. Picturean. Yes, po nakalike. Ano yung our channel? Dirty supporters. Pwede niyo pong i-publish ito. Kailan? Mararating po akong mag-react sa maganda sa mga post. BMR din. Nakapalo ba ako sa inyo? Okay. Thank you. Salamat. Finish ba? Finish.
Sa lugar namin maraming salamat sa nasa ibo kayo? Kompleto yan. Hindi lang tapusin mo na yung suhab. Ayaw lang nila. Ano rin ko yan? Sige, General. I-upload ko pa yan mamaya siguro. Ano yung Nagana na ako sa'yo. tanong sa akin? I-send ko na lang, General, yung ano, yung link. Para Okay lang ba, General? Ayan. Ayan guys, kasama natin si General Pukis. Ang matagal na po nating hinahanga at sinusubaybayan natin sa kanyang mga post, no? Marami po sa kanyang mga post ay atin din pong isinishare sapagkat makatotohanan po ang kanyang mga reaksyon at ang kanyang mga opinion. General, mayroon ba kayong masasabi at mayroon ba kayong ipapahatid sa ating live viewers ngayon sa araw na ito sa VMR Channel? Naka-live po kayo ngayon. Gandang hapon sa lahat ng mga viewers ng GMR Channel. Sa Lunes po, May 12, ito po isang araw na karapatan